Ipakita natin. May walang gusto ko. Nakikita niyo ba ito? Ito po yung ilawan. Ilawan po ito sa Israel. 7 candlesticks. At ito pong, bawat ilaw na ito, ito po yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawat isa ay nagre-representa sa bawat church age o panahon ng iglesia. Halimbawa, ito pong Ephesus. Panahon po ito ni Apostol Pablo. Okay? Itong Smyrna, panahon po ito ni Iranios. Itong Pergamos, panahon po ito ni Martin. Mga propeta po yan. Thyatira, panahon po ni Columba. Sardis, panahon po ni Luther. Philadelphia, panahon ni Wesley. Laodicea, panahon po ni propeta Manan. So ito po sumisimbolo ito sa 7 iglesia, 7 panahon. Okay. Dito po sa kasi ibabasahin po tayo. Sabi po ng Revelation chapter 5, paragraph 99. Now we find out that a seal means that it is a finished thing with God. So pag ito po ay tinataka na, sinilyohan, tapos na. Okay, at yan po, yung 7 seals, tapos na po yun. Okay. It's already sealed. And every believer was sealed with this promise from the very beginning. So ang mga totoong mananampalataya ay nasilyohan na rin ito. Mula pa sa pasimula. So kung ikaw ay tunay na mananampalataya, sigurado ka na. Kasi sinilyohan na raw eh. So ibig sabihin, siguraduhin mo ang iyong sarili na bahagi ka talaga na natatakan. Amen. Sabi niya. And every believer was sealed with this promise from the very beginning. Because before the foundation of the world, we were predestinated unto the adoption of sons. So, bago pa nilikha ang mundong ito, nakapredestinado ka na. Amen. Na ikaw ay magiging yung adoption. Tawag pagkukup bilang anak ng Diyos. Or sa panahon natin, nakadestino ka na maging son of David. Before the world ever began, that makes us rest, steadfast and sure. So ang mga totoong Kristiyano, hindi na po sila kinakabahan na mawala. Hindi po mawawala ang totoong Kristiyano. Tandaan niyo po yan kasi ang tunay ng Kristiyano, meron na siyang tatak. Meron na siyang selyo. Grabe ito. Kaya, siguro mo silyado ka. Ngayon, tatalakayin mo natin. Sabi niya. An anchor to the soul that's not tossed about here and there. So, alam niyo ba yung anchor? Kasi yung tinakatakan, may angkla. Nasabi rito, ano nagagawa ng angkla? Anchor to the soul, angkla ng kaluluwa. Yung silyo mo. So, ibig sabihin, yung mga Kristiyano, meron siyang angkla na kung saan iyon ang kanyang silyo. At bakit may angkla? Ano ba itong pastor na aral mo yan? Kanina, kurtina. Ngayon naman, angkla. Alam niyo ang propeta natin, mahilig siya
bigay ng mga, yung, tawag ito, simbolo. Okay. Sabi niya, an anchor to the soul that's not tossed about here and there. So, ang trabaho ng angkla, tingnan niyo po ang kung meron pong bagyo, dito sa loob, dito sa may dagat natin, ang pinupuntahan nilang ng mga barko, pag may bagyo, doon sa may sol, kasi luok yun. At hindi na sila pwedeng dumaho. Doon sila sa dagat. Pastor, bagyo yan. Malakas ang ahos, paalong, at maaaring umulan. Hindi kaya iano dyan, Pastor. Iyon na nga ang trabaho ng angkla. Pag inangklahan na yung barko, kahit gaano kalakihan, hindi po yan matitinag dyan sa dagat. Kasi may angkla. At ito pong Kristiyano, kapag nakaangkla yan sa Panginoon, hindi po yan matitinag anumang klaseng problema dumating sa kanyang buhay. Hindi ito matitinag. Mananatili siyang matatag. Kasi may angkla. At ang angkla niya si Jesus Christ. So yan po ang nagagawa ng angkla. So napakabigat na trabaho ng angkla sa isang barko. Iyan po ang kumbaga, steady yung barko doon sa dagat, kahit malakas ang agos, kahit malakas ang ulan, malakas man ang alon, hindi po yan matitinag. At iyan ang Kristiyano na kapag ka nakaangkla ka sa Panginoon, ano ang problema ang dumating sa iyo, hindi ka rin matitinag. At sabi nito, that makes us rest, steadfast and sure. An anchor to the soul that's not tossed about here and there, but anchored in Christ. A hope that's sure. Amen. Bakit hindi ka matitinag? Napakalaki po ng pag-asa ng isang taong nasa kay Kristo. Amen. At itong tanda natin, kasi dito po sa lupa, si Satanas hindi po ito tumitigil. Baka akala nyo si Satanas. Ngayon, sa unbeliever, hindi na po siya nagtatrabaho. Hindi na tinitinag ni Satanas ang unbeliever. Bakit, Pastor? Sabi ni Satanas, akin din eh. Ba't ko pa yan naabalahin? Sabi na lang ni Satanas, ituloy mo lang yung trabaho mo sa akin. Di ba? Pero ang kanya pong binubula po, Kristiyano. Kaya hindi ka natitigilan hanggat hindi ka bumibitaw kay Kristo, hindi ka bibitawan ni Satanas. Pero dahil ikaw ay angklado, ang angkla mo sa Panginoong Hesus, hindi ka rin matitinag sapagkat doon sa puso mo, doon sa isipan mo, ang laging nakaokit dyan ay kung paano mo susundin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nakaangkla ka. Hindi ka nag-aalala. Ito ang pinakamabigat na pag-agi. Kung ikaw ay mananampalataya ng mensaheng ito, kung ikaw ay follower ni Kristo, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Before the foundation of the world, nandoon ka na. At sinasabi ni Apostol Pablo, we are now sitting in the heavenly places in Christ Jesus. At sabi niya, a hope that's sure, sigurado. Ikaw, Pastor, hindi po ako nag-aalala. At alisin niyo sa puso at isipan niyo na nag-aalala ka na baka hindi ka ligtas. Ligtas na po ang Kristiyano mula pa nang itatagan sa libutan ito. Nandun ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sa aklat ng korderong buhay. At sabi ng propeta, predestinated us before the foundation of the world to the adoption of sons by Jesus Christ. Oh, how wonderful. I love that. Finished work. Tapos ng trabaho. Ibig sabihin, nung namatay si Jesus Christ, ang sadya ni Jesus Christ kaya sa bumaba upang hanapin ang Kanya, hanapin ang mga anak ng Diyos at natagpuan nila. At yung mga, nung bumaba si Jesus, wala pa rin sa lupa. Bumababa pa rin. Ligtas na po yan. Dahil trinabaho niya ng kaligtasan, tapos na po ang salvation. Doon sa Kalbaryo, nung sinamatay, doon niya tinapos.
wala na siyang hahanapin pa. Tapos na. At sabi ito, the finished work with God. Ito may bago. Ito maganda. Alam niyo, pag nababasa ko ang mga course ng propeta, ang daming pumapasok. Sabi ko ito. Sa Revelation chapter 5. Now notice, as we go on. Now we know it's unfinished. We are predestinated with this Lamb. The Holy Spirit is our seal. Alam daw ang aking silyo? Holy Spirit. Amen. The earnest means more is yet to come. Ito pong binanggit ni Apostol Pablo. Alam niyo ba yung salitang earnest? Sabi po ng propeta, ang ibig sabihin ng earnest, more is yet to come. Ibig sabihin, una pa lang yun. Marami pang darating. Amen. So, ibig sabihin, doon sa una, umasa ka meron pa. Arating. Amen. Ang una dyan, Holy Spirit. Ano bang ibig sabihin na Apostol? Okay. The earnest means more is yet to come. We only have the earnest of it now. So yung earnest na yun, nandito na hawa na sa atin. At sabi kanina, Holy Spirit, iyan yung una. Anong ibig sabihin ng Pastor? The earnest is just the down payment. Alam niyo ba ang down payment? Noong tayo po ay pumunta ng Bicol, yung alam niyo yung driver na nakuha natin at van. Marami po ang kumukuha doon kasi magaling na driver. At hindi lang magaling na driver, walang bisyo. Kasi kasama na, hindi nagsisigarilyo. Matino ibig sabihin. So ibig sabihin, marami po ang nag-aarkila doon. Kaya nga sabi niya, ba't pa ako mag-abroad? Dito kinikita kong kita ng nag-abroad. Ibig sabihin, marami siyang customer. So ang ibig sabihin, kung siya po ay aarkilahin, marami ang kukuha. Pero dahil nakausap namin, at sabi namin, ikaw ang aming kukunin, nag-down payment po tayo. Ano po yung kahulugan ng down payment? Hindi niya na ibibigay sa iba. Sigurado. At ang Panginoon, ang Holy Ghost, down payment ito ng isang Kristiyano, nang ibig sabihin, hanggang doon sa kaduluduluhan, ligtas ka na. Amen. Pero, tiyakin mo, sinyado ka. Tiyakin mo na ang banal na Espiritu nandyan sa iyo. Kasi, pag nandyan sa iyo, iyan po ang down payment. Ibig sabihin, tulad po ng ano, katulad ng isang kapatiran na may kausap na bayan ng lupa. Asa-asa na magkakabilihan, walang down payment. Nagbago ang isip ng bayan. Hello? Umatras yung maya, bakit? Hanggang po'y down payment. Pero kung nag-down yun, hindi niya na yun maiiwasan. Bibilhin at bibilhin yan lupa. Bakit? May down payment na. So nagbabago ang isip kapag wala pong down payment. Subalit ito, dahil sa kamatayan ng Panginoon, nangako ang Panginoon, na padadala niya ang banal na Espiritu, at ito ang down payment upang magkaroon ng katiyakan ng isang Kristiyano mananampalataya. Sabi rito, the earnest is just the down payment. Just the down payment that holds it and secures. So yun po ang down payment ang nagpapatibay at nagbibigay kasiguraduhan sa kung ano ang ipinangako ng Diyos. Kung ang down payment niyan, taglay mo ngayon, Amen. huwag ka nang mag-alala Amen. sa kaligtasan mo. Ako hindi na po ako nag-aalala kasi alam ko ang down payment andito sa akin. Amen. Okay, sabi niya. That holds
holds it and secures it and anchors it so no one else can touch it. Wala na. Si Satanas, wala na pong magagawa. Ang nais ni Satanas, iniwalay ka. Pero dahil taglay mo ang down payment na yan, hindi ka po magagalaw. Hindi ka niya maililipat doon sa kahagay niya. Wala siyang magagawa sa isang Kristiyano. Kahit anong gawin niyang paglipat. Bakit? Una, nakaangkla ka. Paano ka niya mahihila? Angklado ka. At ang angkla mo si Jesus Christ. So sabi niya, that holds it and secures it and anchors it so no one else can touch it. Grabe ito. It's the earnest of our adoption. The Holy Spirit is now the earnest of God in our hearts, sealed. Amen. So yan po ang nagpapatibay ng banal na Espiritu. Silyado ka na. So, kahit na ano mangyari sa mundo ito, kasi marami pong mangyayari dito sa mundo. Pero sabi nga ni Pablo sa Romans 8, walang sino mang makapaghihiwalay sa iyo sa Panginoon. Amen. Kasi alam niya ba yung Holy Ghost? Noong kasama ni na Apostol Pedro, si Jesus Christ, wala pa po ang Holy Ghost noon sa buhay nila. Kaya ang duduwag nila, napaka-andon na lahat ng klaseng karuwagan. Nung hinuli si Jesus, sumusunod si Pedro. Pero nung makita siya ng isa, oy, tawag ka na dito nung hinuli. Oy, hindi ko yung kilala. Kita yung karuwagan ni Pedro. Tinatanggi niya si Jesus. So napakaduwag ni Pedro. Pero doon sa Acts 1:8, sa chapter 2 ng Acts, bumaba ang Holy Ghost. Binaba niya 120. Si Pedro na napakaduwag, biglang tumapang, biglang nangaral. Ibinangaral niya ang resurrection ni Jesus Christ. At wala na po siya takot. Iyan pong Holy Ghost. Kapag ka nandiyan na sa iyo ang Holy Ghost, tatapang ka. Hindi ka na mahihiyang i-share kahit walang makinig, kahit hindi ka pinakikinggan ng tao, pero ikaw pong tapang mo itong sinasabi ng tao. Okay, kaya nagkahapon, salamat mga kapatid, tinanggap niyo ang aral doon. Uulitin ba natin? Ulit? Paulit nila. Sa Friday yun. Ay, tama, Friday. Kasi may lakad yata sila sa Sabado. Nagawa sa Sabado. Ay, meron pala tayo dito. Thursday na lang. Next day lang. Sige, Thursday na. Next na lang. Next na. Sige. Okay, sabi niya, the Holy Spirit is now the earnest of God in our hearts, sealed. The adoption of sons awaiting us at the end of the road. Pero, year 61 pa po ito. At lahat ito sabi ng propeta, tapos na ito. So wala na po tayong hinihintay na adoption. We are now adopted, past tense. Bilang sons and daughters of God. Romans 8:22. Okay, nabasa natin yan. Sa Revelation chapter 5, paragraph 104. But now, kailan yung now? Ngayon, they did all those years until now. Now we have the earnest of our inheritance. So, pamana pala ito. Salvation lahat. Pamana ito. At meron na down payment. Division, sigurado ito. Amen. What do we have? Ano meron tayo? We have the evidence that God lives. Meron na tayong ebidensya ang Diyos buhay. Amen. Noon, ang alam natin, pag mahal na araw, patay si Jesus. Pag December, ipapanganak si Jesus. Pag mahal na araw ulit, taon-taon na mamatay si Jesus. Taon-taon din sinisilang.
At nagbibigay pa. Yung change gift. Pero sa isang Kristiyano, sabi na, we have the evidence that God is with us. We have the evidence that God lives. Buhay. At hindi po namamatay ang Diyos. Ang namatay lang yung laman. Amen. Pero ang Diyos, buhay. Amen. Ang Diyos nandoon sa loob ng laman ni Jesus Christ. Hindi po yung namamatay. Ang namatay lang doon yung laman. At sabi ng propeta, ang Diyos hindi po patay. Buhay. Pag mahal na araw, buhay. Pag Pasko, buhay. Amen. Hindi yung pag mahal na araw, patay. O sinong tatawagan mo kung patay siya? Ano? Wala kang matatawagan pag mahal na araw kasi patay. Pero hindi po namamatay ang Diyos. Amen. And we have the evidence that God has not forsaken us. Ebidensya. Bakit ho? Ebidensya. Sapagkat ang banal na Espiritu kasama mo. Amen. At siya rin yung banal na Espiritu. Ibig sabihin, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. That we are His and He is ours. Because we, in our bodies, we now tabernacle the Holy Spirit of God that cries out, Abba Father, and there's nothing can ever take that away. Walang sinong makapag-aalis sa banal na Espiritu na nasa atin. So sabi niya, we are anchored in Christ. Tayo'y nakaangkla kay Kristo. Paano ka matikinan kung si Kristo pala ang ating angkla? Paragraph 105. Now, the trees does not have it. Sa mga puno, wala silang Holy Ghost. Nature does not have it. But yet, we are still growing with them because as yet we haven't received the fullness of our adoption. So, sabi ko nga sa inyo, alam niyo ba na ang lupa nagre-reklamo kayo? Bakit nagre-reklamo kayo? Aararuhin. Masakit po sa lupa aararuhin mo. Tapos, tataniman. After ilang buwan, aanihin, araro ulit. So, nagre-reklamo mo pang lupa. Kasi ang dapat sa lupa, payapa din sila. Hindi nabubulabog. So, lahat po ito, maging ang mga puno, napipirwisyo na po ang mga puno ngayon. Pinanggagatong, ginagawang uling. So, sabi nito, katulad natin sila. Na, sa ngayon, kasi na habang tayo nasa lamang ito, nandito pa tayo sa lamang, marami po tayong dadaanan dito. Amen. Hindi po tayo tinawag ni Lord para upo-upo lang. May mga experience tayong madadaanan sa lupang ito at hindi tayo dapat nagre-reklamo. Tanggapin natin bukal sa ating kalooban, anuan at saan man dahil dalhin ng Panginoong pagsubok, tanggapin mo yan. But we have the earnest of it that we were picked up from the things of the world and now become sons and daughters of God. Okay, so, pero meron tayong down payment sa bagay niyan na tayo ay pick up, past tense, mula sa mga bagay sa mundo ito. At ngayon, tayo mga naging anak na babae at lalaki ng Diyos. What kind of people should we be? Oh my, when we think of that, alam niyo ba ang ano? Ilang beses na natin napag-aralan. Napanggit ko ulit ito sa Bicol na paalala ko ulit. Meron pong kausap ng propeta na dyanan niya. Kunwari, isa kang baboy at binigyan ka ng pagkakataon na maging tao. So, ibig sabihin, hindi ka na baboy. Tumaas na ang level mo. Gugustuhin mo pa bang bumalik sa baboy? Sabi nung kausap, hindi na. Ngayon, sabi niya, ang Kristiyano, pag nandyan na sa iyo ang Panginoon, 10,000 times
higit ka sa tao. Iyan po ang tao. Napakataas na uri. Pag isa kang Kristiyano, pag isa kang anak ng Diyos. 10,000 times ng tao ang taglay mo. At bakit? Sapagkat ang iyong halaga is also 10,000 world. Ganyan po kataas ang halaga ng Kristiyano. Pagkatapos, babaliwalain mo. Pagkatapos, dadalhin mo lang sa mundo. Pagkatapos, si Satanas lang ang paglilingkuran mo. Sayang naman, di ba? Alalahanin natin ang lagi, napakalaki po ng halaga natin. Na dapat natin sinupin ito. Lalo na, alang-alang sa Panginoon, sinupin mo yan sapagkat sino po sa inyo dito ang katulad ng pusa? Siya mabuhay. Daw. Meron ba dito na pag namatay bukas, may another buhay siya? Meron ba? Isa lang po ang buhay natin. Na dapat mong mahalin ang buhay niyan, ilagay mo sa tama, huwag mo itong dalhin kay Satanas. Agagi, sabi ng propeta, hindi po si Satanas ang magdadala sa impyerno, sa tao. Kasi, katulad po nito, dito tuwing umaga, meron dito naglalako ng isda. Kilala niya, di ba? Okay. Dadaan dyan, tatawag. Alam ko kung tumawag kasi kakaulang aso. Pag kumahol ng aso, andyan na yan. Ngayon, ito pong nagtitinda. Wala siyang karapatang pilitin kami kung ayaw namin. Pero, ano ba ayaw kong bumili? Pipilitin niya ako. Hindi pwede. Nasa amin ang desisyon kung bibili namin ang kanilang tinda. Ganon din dito. Kahit anong alok sa iyo ni Satanas, kung ayaw mo, hindi kanya mahihila. Pero, pupunta ang tao sa impyerno, siyang may gusto. Bakit? Kasi sinunod niya yung kung ano ang nais ni Satanas. Hindi po si Satanas ang magdadala sa impyerno sa tao. Siya mismo ang nagdala sa sarili niya sa impyerno. Sapagkat hindi niya sinundan kung ano ang sinasabi ng Diyos, mga paang sinundan niya, si Satanas. Amen. So sabi rito, anong klaseng tao tayo magiging when we think of that? 107. We are waiting for the fullness of adoption. This will take place when? Kailan? Itong hinihintay nating pagkukupkup. Pero ako, nakupkup na po ako. Amen. Year 61 pa po ito. That's when our bodies will be changed from these five creatures that we are and will have a body like His own glorious body. Tapos na po ito. Ang isang Kristiyano, ang katawan niya, hindi na po yung ordinaryo. Anytime na lumabas tayo sa lupang ito, suot-suot na natin yung katawan natin gagamitin sa langit. Amen. Amen. For we shall see Him as He is. Oh, we shall see Him kung paano siya. Nangyari naman na sa yes. Ang coming ni Lord, first coming niya, sanggol. Second coming niya, Acts chapter 2, Pentecost. Ang third coming ni Lord, many-membered body. Amen. So kung paano nag-appear si Lord noon physically, ngayon din, physical po si Lord. Nasaan pastor? Ayan. Nandyan si Lord sa katawan. So sabi niya, when He appears, and will have a body like His own glorious body, for we shall see Him, glorified condition na po tayo ngayon, sabi ni Paul. Okay, sabi niya, and will have a body like His own glorious body, for we shall see Him as He is, and we will be like Him. Amen. Kung ano po ang katawan ni Lord, glorified body na rin po tayo. Like Him. When He appears, we appear in His likeness. We will have a body like His. A glorious, glorified body. Ano? Hinihintay mo pa ba ito? Asong pala. And all the trials and struggles of life will fade off
into a little mist and blow away to never be no more. So wala na pong struggle ang Kristiyano. Kapag nakaangkla ka kay Lord, hindi ka nag-iisip na mawawala ka pa. Ang hawak, kapag si Lord ang humawak, kailanman po hindi makakalpas. Huwag ikaw ang humawak. Pag nangalay ka, makabitaw ka. Pero kung si Lord ang may hawak sa iyo, paano ka makakawala? Amen. Yeah. Life will fade off into a little mist and blow away to never be no more. 1, 2, 2. Now notice, what did we lose? Well, it was given to Adam to have eternal life. As long as he ate from the tree, he had eternal life. So, dalawa po doon ang pagkain ng dalawa. Dalawang tree ang meron sa Eden. Ang isa, tree of death. Yung isa, tree of life. Sabi ng propeta, hanggat ang pagkain ng dalawa is tree of life, meron silang eternal. Pero sabi ni Lord, kapag ang kinain nyo yung isang puno na yan, mamamatay kayo. Kinain nila. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Now, ano yung tree of life? What is life? Na kung ito ang kakainin mo, eternal ka. Sabi po, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word, ang salita, ay Diyos. And verse 14, and the Word was made flesh, Jesus Christ. At sabi ni Lord, malibang kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay. So ang buhay ay yung laman ni Jesus at ang kanyang dugo, ang buhay. Pero paano natin siya makakain? Hindi natin siya kakainin. Simbolo po iyon ng buhay. Si Jesus Christ, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So kung si Jesus po, ang salita ni Lord ang ating kinakain, iyan po ang buhay. At ang salita ni Lord sa panahon ito, itong last trump, itong mensahe, itong naririnig nyo, ito ang pagkain natin sa panahon ito. At nandito lang ang buhay. Wala na pong buhay ang ibang mensahe, maliban lang po dito sa mensahe ito. Sabi niya, and done whatever he wanted to. He was truly a son of God. Now in the fall, Adam fulfilled the title deed to that. So yung pagbagsak ni Adan at Eva, kasi sila po ang may-ari ng mundo noon. Si Adan ang hari sa buong daigdig. Siya ang may-ari ng mundo. Napakayaman pa ni Adan. Pero mo, siya ang may-ari ng lahat ng ito. Pero, dahil sinunod nila yung alok ni Satanas, napunta kay Satanas, nakuha ni Satanas yung posisyon. So, nawala ang karapatan ni Adam sa lupa. Si Satanas, kaya nga sabi ni Satanas kay Lord, nakikita mo lahat ng kayamanan ito, buong daigdig na ito, akin ito. Ibibigay ko ito sa iyo kung sambahin mo ako. Pero, so si Satanas po ang na itong mundo. Pero, posisyon lang. Hindi niya ito malilikha. Si Lord ang naglikha nito at nananatiling siyang may-ari nito. Lamang, dahil sa kapabayaan ni Adan at Eva, nakuha ni Satan ang paghawak sa mundo ito. At ganoon din ang Kristiyano. Hindi tayo mahawakan ni Satanas, malibang pinabayaan mo yan. Yung salvation mo, pag pinabayaan mo, yung mawawala ka rin yan. Amen. Yung kung ang angkla mo, hindi mo na ilaglag. Wala pang angkla. Maaalod ka. Okay. So, ibig sabihin, sabi nito, Satan, so sabihin, he fulfilled into Satan. So, nakuha ni Satanas ang paghawak sa daigdig. Satan took the title deed. Adam was very slothful.
And he did not redeem his price, for he could not redeem his price. So walang kapangyarihan siya na tubusin kay Satanas ito. Ha? Okay na, naagaw ni Satanas. But Satan, which does not rightfully own it, but he possesses that, he is the God of this earth. So, nung sumunod si Adan at Eva kay Satanas, ang pumalit na Diyos sa lupa, si Satanas na. Dati si Adan, ang Diyos. Pero dahil sinunod niya si Satanas, nakuha, at yan din ang agi, kung sumusunod ka sa salita ni Satanas, ibig sabihin, siya ang Diyos mo. Huwag tayong susunod ang agi. Iyan po ang trick ni Satan para makuha ka. Ang alin, yung malingat ka, susunod ka sa nais niya. Pero kung ikaw, bilang Kristiyano, ba't ka susunod kay Satanas? Amen. So ang sundin natin, ano lang sinasabi ni Lord? Sabi niya, not because that he really rightfully gets it, but he possesses it. Now, do you get it? Satan possesses that. He holds it into his hand. Nakuha ni Satan. Ha? Ang daigdig. Death is in his hand. So ang kamatayan, hawak din ni Satan. Pero ang lagi, sa isang Kristiyano, wala nang kapangyarihan sa iyo si Satanas. Amen. Wala siyang karapatang kunin ka. Si Lord lang ang kukuha sa iyo sa tamang panahon. Si Satan, kahit maglakbay ka, hindi kanya kayang ilagay sa aksidente. Bakit? Hawak ka ni Lord. Amen. Amen. Hindi niya magagawang kumuha ng buhay. Sa Kristiyano, ang kukuha ng buhay niya, si Lord lang. At sa mga ayos na kaparaanan. Sabi niya, death is in His hand. The earth is in His hand. The world belongs to Him. Every nation belongs to Him. He governs and controls the whole world and everything in the world. Satan does. Ang buong mundo, bawat bansa, ang nagkukontrol yan si Satanas. Hindi ang Diyos. Kasi kung Diyos ang nagkukontrol yan, walang gera. O bakit may gera? Inuutosan sila ni Satanas. Girahin mo na yan. Laglagan mo na yan na tibig ng isang malaking bumba. Ba't siya tibig, pastor? Eh, ang gusto ni Satanas, laglagan niya sa tibig. Kayo maroon. Tama ang bukid pa rin. Okay. So, hindi po yan magagawa ni Satan. Amen. Kasi una, sinyado tayo. Amen. Kaya, baka doon lang sa malapit sa bayan. Sabi niya, the world belongs to Him. Every nation belongs to Him. Bakit bansa? Kaya kaya nangyayari ang gera kasi yung pride ng tao. Narinig, ito yung sinabi ng ganito, ng Pilipinas. Bumbahin ang barko nila ng tubig. So yun po ang diablo. Nais ni Satanas magkagulo. Samantalang si Lord kapayapaan. Amen. So pag mayroong gulo, si Satanas po ang nandiyan. Amen. Amen. So sabi niya, every nation belongs to Him. He governs and controls. So si Satan pala nagkocontrol niya. Kung ano ang nais ni Satan, gagawin nila. Pero kung sila ang nandiyan nagkocontrol, hindi po mangyayari ang gusto nila. Ha? Pero dahil hawak sila ni Satanas, pag inutusan, kaya tayo, although hindi natin pwedeng pigilin ang nais ng Diyos, mangyayari third world war. Ha? Pero mayroon tayong prayer. Lord, ilayo mo kami sa ganito. So, ibig sabihin, mayroon pong safety lugar na pagdadalaman sa atin. Amen. Baka nandun ang safety lugar sa release. Doon tayo kakain sa release. Sabi ko rito. But thank God, we're not of the world. Amen. Salamat sa Diyos, hindi tayo taga-salibutan.
na kung saan ang sanlibutan ay kontrolado ni Satan. See? So there you are. And where? I don't mean the church. He don't control the church. Si Satan, hindi niya makukontrol ang believer. Ang mga mananampalataya, hindi po kaya ni Satanas na kontrolin yan. Amen. Lalo na yung laging nakaluhod. Amen. Amen. Lalo na yung laging nagpupuri. Mahirap kung makapasok si Satanas dyan. Amen. Ah, di ba? Amen. Lahat tayo, di ba, nagpupuri. Amen. Lahat tayo nagpipray. Amen. 3 times a day. Amen. He don't control the church. Mahirap na si Satanas sa believer. He just controls the world. Kaya kung ikaw makasanglibutan ka, ang dahilan kontrolado ka ng Satanas. Bakit ka nandyan sa sanlibutan? Kasi kontrolado ka ng Satanas. Pero kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, hindi makakapasok sa buhay natin ng Diyos. He just controls the world. He said, they were His. And He's the God of the world. Si Satan. Jesus said He was. Si Jesus Christ ang nagsabi niyan. Amen. And He is. Sabi niya, He's the God of this earth. Has blinded the eyes of the people. Binulag ni Satanas ang mga mata ng mga tao. Ay, Pastor, bakit nakakita naman sila? Oh, akala ko bulag sila. Yes, bulag. Eh, yung iba naman, sobrang duling. Sobrang duling. Bakit naging duling, Pastor? Ang iisang Diyos naging tatlo, di basa duling. Pero mo yung isa, naging tatlo, di ganyan ang mata mo. Ah, di ba? Yung isa, naging tatlo. Eh, yung duling, dalawa lang. Eh, tatlo. Masama pa sa duling. Hindi po tatlong persona ng Diyos, isa lang. Pero dahil duling, at yung iba bulag. Bakit bulag? Ang turo ni Lord na prayer. Ama namin, ano? Ay bakit yung iba sumasalingding, nandiyan sa dingding ang Diyos nila? Sambahin. O bakit ang sinasamba? Hindi naman pangalan. Ano sinasamba? Ha? Oh, bulto? Oh, ano pa? Thy will be done on earth as it is in heaven. Sundin ang kalooban mo. Kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Ibig sabihin, kung ano ang gawain sa langit, yun ang gawin mo sa lupa. Sa langit, pag-ibig, pagkakaisa, kapayapaan. Pero, ano ang ginagawa ng tao? Yung mga wala sa langit ang ginagawa. Ano yung Pastor? Tungkid. May tungkid ba sa langit? Di ba? Ang nasa langit, kapayapaan, kabanalan. Amen. Pero dahil sabi nga ng propeta, bulag ang tao. Amen. Kaya ang ginagawa nila kung ano yung ayaw ng Diyos. Amen. At kung ano yung gusto ni Satanas, yun ang ginagawa. Ibig sabihin, kapag ang ginagawa mo, nais ni Satanas, bulag ka pa rin. Amen. So kaya na tayo binubuksan sa pamamagitan ng aral, na makita natin ang aral. Ito lang ang magtatanggal ng ating kabulagan, itong aral. Amen. Ang mensahe ng panahon ito. Huh? He's the rock. He's the God of this earth. Has blinded the eyes of the people. And now, He rightly don't own this. He does not own it. Hindi niya ito pag-aari. Kasi sino nang may liga ng mundo? Pero, ang posisyon hawak ni Satan. He possesses it, but he does not rightfully own it. Satan does. When the rightful owner lost it, si Adam po ang may-ari nitong mundo noon. Eh, sumunod sila kay Satanas. Nakuha ni Satanas. Okay. Ano sabi? There's only one way that it can be redeemed. Now, that's by a near kinsman. Si Lord ito. Is the only one who can rightfully redeem it. Now, of course, this we have in the virgin birth of Jesus Christ. So, ang makakabalik lang ito, yung ating, kasi
spoken word body si Adan. Hindi siya dumaan sa nanay. Hindi ipinanganak si Adan. Sinalita lang ng Diyos naging Adan. At tayo din, sabi nga ng John 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So nice the Lord na maibalik tayo doon sa spoken word body. Na hindi tayo dadaan sa tiyan ng nanay natin, kundi sa pamamagitan ng salita, magkaroon tayo ng pagiging bagong nilikha. So yan. No wonder John said, he wept bitterly, for he could find no man who was worthy to redeem it. The man must be worthy. John said, I wept bitterly when no one was able to take the book or to look on it or loose the seal of the book. So si John, dahil alam ni John, yung aklat, walang makapagbukas. Yung aklat ng 7 seals, walang makapagbukas. At sabi nga ng propeta, bakit umiyak si John? Kasi hindi niya alam kung ligtas yan. So nakikita niyo ba, kapag hindi mo alam na ligtas ka, malungkot ka. Si John, malungkot siya. Dahil hindi niya nakita ang nakasulat kung nandun yung pangalan niya. Pero sabi po ng tinig, huwag kang mag-alala dyan. Ang kordero ang magbubukas ng selyo. At nung buksan ng selyo, nakita niya, John. Ano ang apelido ni John? Ha? Wala na apelido nun eh. Kasi yung ibig sabihin ng baptismo, baptismo. Ha? O hindi naman apelido mo yan eh. Ang katulad po ni Pedro, ang tawag sa kanya, maliit na bato. Pedro. O anak ni Jonas. Wala akong pangalan na apelido nila. O ewan ko kung may apelido sila. Pero kung anak ang apelido yun, Pedro, anak ni Jonas. So sabi niya, so nakita ngayon ni John yung pangalan niya. Kaya nung nakita niya ang pangalan niya, hindi na siya nag-aalala. Amen. Nakita ko rin ang pangalan ko. Amen. Nakita niya na ba? Amen. Pag hindi ko nakita ang pangalan mo doon, mag-aalala. Pero ako sigurado. Amen. Una, hindi po ako ang naglagay sa sarili kong pastor. Ayoko. Sino nang naglagay sa akin ito? Sigurado. Amen. So, ibig sabihin, makikita mo ito. Saka, aga-aga lang. Kung wala pong Holy Ghost, wala ka rin dito. Kasi ang Holy Ghost ang nagdadala sa iyo dito para dumalo, makinig. Hindi si Satanas, hindi niya dadalhin dito. Dadalhin ka ni Satanas, mag-chicks. Sino ang chick boy dito? Meron ba dito? May kilala ka ba na chick boy? Brother boy. Ha? Ayan, doon ka dadalhin ni Satanas. Pero dito sa church, ito po ang galit na galit si Satanas sa mensahe natin. Hindi ka na dadalhin dito. Kaya kung walang Holy Ghost sa'yo, hindi ka dadalhin dito. Dadalhin ka sa kung saan ang gusto ni Satanas. Sabi niya, I wept bitterly when no one was able to take the book or to look on it or loose the seals thereof. He said, no one in heaven, no one in earth, no one beneath the earth, no one everywhere. So just then he said, an elder came forward, a strong angel, said, weep not. Sabi na niya, huwag kang malungkot. For the Lion of the tribe of Judah, Jesus Christ, Amen. the Root of David, He has prevailed, conquered. In other words, He is worthy to take the book. Amen. At yung selyo, yung 7 seals, sa pamamagitan ng kanyang propeta, inihayag ng Panginoon ang mga misteryo ng Biblia. Amen. Kaya nga, agagi, yung misteryo ng salita ng Diyos, sarado po ito sa ibang relihiyon. Yes. Salamat sa Diyos dahil meron tayong propeta. Amen. Nakikita natin ito. Amen. Nalaman natin ito pala ang katotohanan. Amen. Amen.
Malapit na po. Yung mga bago, nainip na kayo? Nainip na? Sumasagot na. Tag-Mars. Sabi rito, kasi malapit na, 4 na oras lang. Remember, he hadn't seen him up to this time. Why? He was seated on a throne in there. So nasaan ngayon si Lord? Nakaupo sa trono. God's throne. He was on the inside of the sanctuary. Oh. Inside of the sanctuary. Nakaupo daw si Lord sa trono. Saan yun nakalagay, Pastor, na ito? Doon ba sa langit ba yun, Pastor? Dahil ang Diyos, taga-langit. Ang sanctuary po dito, we are the tabernacle of God. So, ang Panginoon daw nakaupo sa trono, sa sanctuaryo. At wala pong ibang sanctuaryo ang Panginoon, maliban sa mga totoong Kristiyano. Ikaw ang trono ng Diyos. At nandiyan sa puso mo nakaupo si Lord. Amen, sabi na. He was on the inside of the sanctuary. He hadn't seen him to this time. So John was expecting to see a lion come forth, but he saw a lamb. So doon, sabi nito sa remember, he hadn't seen him up to this time. So hindi niyo makikita sa taas ngayon si Lord. Ano? Kung pupunta ka sa langit ngayon, hanapin mo si Lord, hindi mo siya makikita roon. Bakit? Kasi nakaupo raw si Lord sa sanctuaryo. Amen. At tayo po yung sanctuary ni Lord. Nandito ang Panginoon. Kasama natin. Sinabi niya sa Matthew 28 verse 20, narito, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At sabi ni Lord, hindi ko kayo iiwanan. Hanggang sa matapos ang mundo nito. Sasamahan ko kayo. Iyan po ang angka na pinangako ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. There you are, brothers. Through meekness, through sweetness, through the Holy Spirit that we conquer. Not some great mighty intellectual giant, but he that can humble himself is the man who conquers. Ang conqueror pala dito, yung mapagpakumbaba. Amen. Kapag tayo'y nakarating doon sa langit, tayo'y nagpapakumbaba. Talo mo si Satanas. Kasi si Satanas puro taas. Kaya nga sabi ng propeta, the way to go up is to go down. Kung nais mong itaas ka ng Diyos, ibaba mo sa sarili mo. Amen. Iyan lang pala ang pangtalo kay Satanas. Yes. Amen. Humility. Amen. Kung gusto mong lagi kang matagumpay, ibaba mo sa sarili mo. Yes. Amen. So sabi niya, the man who can, the man who can be kicked around and still be a servant of Christ, that's the conqueror. Amen. Sino daw yung mga conqueror? Servant. Sila yung mga naglilingkod kay Lord. So kung lingkod ka ng Diyos, hindi ka matatalo ni Satanas. Kasi pag servant ka ni Lord, hindi kanya po hinihiwalayan. O sino ang tatalo sa'yo? Kumbaga sa digmaan, dito sa mundo, kung wala kang kasama, may takot ka. Di ba? Sa natural. Pero kung kasama mo si Mio, yung mga polis, takot ka pa rin? So, nasika? Di ba mga walang takot? Kasi may kasama kang Mio. Kasama mga polis, mga bodyguard. So, walang takot mo. Dito, kung si Lord ang kasama mo, dahil naglilingkod ka sa Kanya, anong dapat mo nagatakot? Amen. Amen. Kaya nga dito sa mga testimonya na narinig natin dito, ako po yung nabibigay ng testimonya na hindi ako takot mamatay. Yes. Amen. Ba't ka matatakot mamatay? Alam mo kung saan ka patungo? Matakot ka kung saan hindi ka pupunta. Bakit matakot ka? Sabi ko nga, kahapon.
ang impyerno. O kanina, may kausap ko kanina. Kapag doon ka napunta sa impyerno, habang panahon, hindi ka na makakalabas. Dito sa lubang may pagkakataon ka pa. At hindi po tayo tatagal dito ng 1,000 taon. Pero pag namatay ka at doon ka napunta, milyon-milyon na taon hindi ka nalalabas doon. Torture ka sa apoy. So kaya na habang buhay pa tayo, i-secure mo ang sarili mo na ikaw ay lingkod ng Panginoon. Na hindi ka maglilingkod kay Satanas. Amen. Sabi na, the man who can be kept around and still be a servant of Christ. Kasi ang mga humble na tao, kahit sipain mo yan, batukan mo yan, hindi yan ganyan. Amen. Ay yung mga mataas ang pride, piniting-ating binilag ka ita. Pero ganun po ang pride. Ang gaganti agad. Pero ang isang Kristiyano, ang example si Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya ang Diyos. Siya ang mayari ng buong, siya ang gumawa nitong mundo. Pero tumira, barong-barong, ipinanganak, sabsaban. Walang bahay, walang simbahan. At pagkatapos, nung malaki na siya, hinuli, pinagmumura, pinagsasambal, sinisipa, dinuduan, ipinako sa cross. Wala kang marinig kay Jesus Christ na malinamnam kayo. Subukan nyo, pagdating ng araw, papatayin ko kayo. Hindi po nagsalita si Managana. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Iyan po ang humble. At iyan po lamang ang mga taong pwedeng talunin si Satanas. Yung nagpapatawala. Amen. Last. Now let's take a little bit on redemption before this person could redeem. The first thing, he had to be worthy. He had to be the right kind of person. So, ang pagtubos po sa tao, kailangan makapasok ka doon sa karapat-dapat ka. Pag sinabi karapat-dapat, sabi ko nga sa inyo, kung pumayag ang bahay sanlaan na isanla utanso, kung pumayag, bubo na yun, sanlaan. So ang may sasanla lang doon, may halaga. Worthy. So, ngayon, bakit na isasanla ang isang bagay? Kasi mahalaga. May halaga yun. So, ang tutubusin lang dito ni Lord, yung may halaga. Yung 10,000 world ang halaga niya. Ano yun? Kaluluwa na tagalangit. So, kung ikaw yun, wala kang kaba. Dahil, anumang oras, uli ka ng Panginoon sa kanyang kamay ka mapupunta. Sabi niya, so this was accomplished when Jesus Christ was born, a virgin birth, for He was God. He was God Himself, made a man. He was God in human flesh. He had to be worthy. So, kailangan din ang tutubusin niya ni Lord, yung karapat-dapat lang. Sino yung karapat-dapat? Sila yung nagpakababa. Naging humble sa harap ng Diyos. And the virgin blood of Jesus Christ made Him worthy. Now we find that if you want to go to the scripture of 1 Peter 1:18 to 2, if you're keeping the scriptures down, He had to be worthy. And He was, because He took upon Him the form of man. He became man. God came forth to us and refined them. The beautiful part of God, Jehovah made flesh and dwelt among us as the worthy one. So, ito po ang kailangan para ang tao daw masama sa
pagtubos, kailangan niyang maging karapat-dapat tubusin. May halaga. At sino yung may halaga kayo? Hindi po, tulad ng sinabi ko sa inyo, noong Friday, pagdating mo sa kaharian ng Diyos, hindi niya tatanungin ang diploma mo. Ikaw, ano natapos mo? Dahil lang tatanggapin ko lang dito, nagtapos may certificate ng doktor, engineer. Hindi po yan hahanapin ni Lord sa tao. Ang hahanapin ni Lord doon, ano ang nagawa mo sa akin? Naglingkod ka ba sa akin? Ganun na kasi. At ang pwede lang maglingkod kay Lord, yung taong humble. Ibababa niya ang sarili niya. Amen. Halimbawa, mayaman ka. Nagtapos ka ng abogasya. Ibababa mo sarili mo. Amen. Maglilinis ka rin dito sa church. Diba? Di ba mababang trabaho yung paglilinis, ano? Hahayo ka rin. Amen. Pero gagawin mo yan. Ibababa mo sarili mo. Alang-alang kayo. Amen. Amin, hindi po niya hahanapin yung diploma doon. Yung mga matapos natin, hindi yan. Ang hinahanap nilo doon, kapakumbabaan. At kung ikaw po yun, wala kang problema. Amen? So kaya nga tayo lagi tinuturuan dito. Humility. Serve God. Pray. Worship Him. Praise Him. Yan po ang pagpapakumbaba. Kasi doon, pag nanalangin ka, nakaluhod ka kayo. Sign of humility. Mag-worship pa kayo. Tanda ng pagpapakumbaba. Serving God. Tanda yan ang pagpapakumbaba. So kung taglay mo yan, ibig sabihin, ang banal na Espiritu na yan, siyang nagdidikta sa iyo, ito ang gawin mo. Kaya nga, hindi po iwasan ito ng Kristiyano. Pag-gising mo sa umaga, sino talagang hahanapin mo kasi merong Holy Ghost yan na nag-uutos sa iyo. Unahin mo ako, unahin mo ako. At pag ito ganitong pagtitipon, ang Holy Ghost, ibubulong, dalawa na. O malapit na ang gathering nyo. Holy Ghost po yun. Si Satanas, hindi niya sasabihin yan. Ang sasabihin niya si Satanas sa iyo, hindi daw ka ganyan. Ay, ang pastor mo dyan, buwang ustang, mansaman, di ba? Yan ang ibubulong sa iyo. Pero yung mga Kristiyano, magmahalan kayo. Okay. So, meron po tayo na pulot. Okay, tayo po ito kayo.